We might proclaim the God name Mayor of NCR, City Manila, Province of NCR, Manila. In witness whereof, we affix our signatures and imprint our landmarks in the City of Manila, Province of NCR, Manila on May 20, 2025, 8:50 p.m. Jenny Menes, Chairperson, Giovanni Dini, Vice Chairperson, Nerissa Lumeda, Member Secretary. Yeah! If you are sympathetic and what you call empathic, sa katayuan ng tao, that's a good start of governance. Kasi lagi yan nahabulin ka at the back of your mind. What is your purpose being in public? So I'm excited and happy for you. Congratulations, Joaquin. Mayor, unang lilinisin sa Maynila, sa Kaluma. Ayun, Loreto, Alan, kanto nila, lahat ng kanto rito sa Maynila, tampak talaga. I mean, total kapos naman na kampanya. You will just be realistic. I'll do my best. I hope the two contractors or garbage collection will have a different approach under our administration. At hindi ako manginimi kung ano man yung mangyayari sa kanila pag hindi sila nag-okay. Because kapakanan ng taong bayan kung pinag-usapan natin, hindi negosyo nila. Hindi sa sanidad ng tao. At ang sanidad ay issue ng mahirap, hindi lang at ngayon. Dahil ang sanidad ay nagdudulot ang sakit at ang sakit na dulot ito, walang pinipiling katayuan sa ito. So, they have to catch up under my watch. But for the meantime, I will let Mayor Hani Lacuna do her job for the remainder of, I think, 6 weeks. Kasi siya naman family. Ang mga bata, huwag niyo muna akong message sa cancellation ng classes. Hindi pa po ako mayor-elect pa lang. Kasi marami ako na-receive na yung taon dito. Yorme, may pasok pa bukas. Hello mga estudyante, mag-ingat kayo. I love you. I'll see you soon. Alright mga kababayan, the people had spoken at ito na nga po, pinroklama na po si dating Mayor Isko Moreno Dumagoso bilang mayor ulit ng Maynila at kasama nga po dyan si Vice Mayor Chi Atienza, no? Dahil sila po ay nakakuha ng pinakamataas na boto, no? Binigay po ng Batang Maynila yan, napaka-solid po. At ito nga po, no, na-ambush interview kagad sila, no, hindi nakaligtas sa media at sa mga kapatid nating mga vloggers. At tinanong kung ano yung unang gagawin ni Mayor Isko sa kanyang pagbabalik sa Maynila bilang isang alkalde. Ito nga po yung linisin yung pangunahing mga lansangan sa ating lugar dyan sa Maynila, especially dyan sa Recto, at lahat ng lugar na madadaanan niya na talaga namang nagbalikan na naman yung mga kinliring na noon, no? Kung maaalala nyo, nung siya po ay mayor ng Maynila, kasama po tayo sa araw-araw na activity ng mga DPS, ng ating mga taga-hawkers. Yan, napakarami po nating aksyon na ginawa dyan, activity sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan ng Maynila. Isa na nga po dyan, yung pagtatanggal sa mga illegal structures, lalo na dyan sa mga bangketa, yung mga obstruction sa ating bangketa, yung mga talagang sinakop na, pati yung mabuhay lane. Yan, isa po yan sa pinaka-concern dati ni Mayor Isko. At higit sa lahat yung mga vendors na kung saan na lang po nakapwesto, at nagiging sanhi po ng pagkadugyot ng Maynila. So, wala pa akong problema sa sa mga vendors. Sila po ay marangal na naghahanap buhay at nauunawaan ko naman na lumalaban talaga sila sa kanilang buhay. At yung puhunan nila dyan, mga kababayan, ay inutang lang nila sa Bombay, sa 5-6. So, iba din yung pinagdadaanan yan. At yung karamihan sa mga vendors, mga kababayan, ay may mga pinapaaral ding anak. Kaya naman, yung puso din naman ni Yorme ay nahahati din naman, no? Pero hindi naman nangangahulugan
na ganun tayo ay mamumuhay tayo ng baluktot. So si Yorme ay gumagawa po ng paraan para mabigyan po ng pagkakataon makapaghanap buhay po yung ating mga kababayang mga vendors. At the same time, maging malinis yung lungsod ng Maynila. Okay, so ayan, napaka-excited na natin mga kababayan sa muling pagbabalik ni Yorme Isko Moreno Dumagoso dahil napakarami po nating dapat abangan. At sabi niya nga po dito sa kanyang ambush interview, para magkakaroon sila ng kakaibang approach when it comes sa kanilang pagiging leader dyan po sa kanilang pagbabalik sa City Hall sa Manila, no? At asahan na po natin na talagang may malaking pagbabago dahil iba na po yung makakasama niya, which is si Vice Mayor Chi Atienza, na may bagong mga programa, mga bagong pamamaraan kung paano niya mapapaganda pa yung Maynila at kung paano niya matutulungan itong si Mayor Isko Moreno Dumagoso. So kanina ay dinaluhan niya ng napakaraming mga kababayan natin dyan sa Manila City Hall upang ipaabot yung kanilang congratulations at pagbati sa dating mayor na ngayon ay bumabalik na naman bilang mayor, no? At talagang napakalaki ng napatunayan yan sa Batang Maynila. Kaya ganun-ganun na lang yung botong ibinigay sa kanya. Hindi mo na talaga iisipin na nadaya yung mga kalaban dahil napakalaki po ng agwat ng boto na nakuha po ni Yorme Isko. So, ayun mga kababayan, isa din siguro sa nagpanalo kay Yorme Isko is yung kanyang dedikasyon noong panahon ng pandemya, yung pagmamahal niya talaga sa Batang Maynila na pinaramdam niya na hindi talaga niya pinabayaan ang bawat isa sa atin, no? Kasi ako po ay taga Maynila din at naramdaman ko yung gobyerno ni Isko Moreno Dumagoso, mayaman, mahirap, middle class, lahat yan pantay-pantay sa kanya, lahat yan nakakuha ng ayuda. So walang pinipili si Yorme, talagang down to earth, nakasama na din natin yan, nakapagpakuha tayo ng mga pictures, nakausap natin saglit, tayo din po ay nakapag-donate din dati sa kanya ng mga PPEs. So kami pong mga Manila vloggers ay nag-ambagan po, no, para makapagbigay po, makapag-donate po tayo ng mga PPEs na gagamitin po ng ating mga frontliners. So yun po yung panahon ng pandemic. So looking forward tayo mga kababayan na magkaroon ulit tayo ng mga activities na tayo po ay ma-involve sa magagandang paraan, no? Para naman tayo po ay makaambag din kahit papaano kay Yorme Isko, no? At abangan nyo po yan mga kababayan dito sa ating channel dahil magbabalik na naman po tayo sa Maynila at very very busy na naman for sure ang ating schedule dahil alam nyo na si Yorme Isko walang umaga, walang gabi, walang tanghali, walang madaling araw. Usually, yung kanyang gabi, ginagawa niya pang umaga yan. So, muli maraming salamat mga kababayan at maraming salamat po sa mga sumama, sa mga sorties, sa mga tumulong, mga sponsors, mga kababayan natin na nagbigay ng effort, ng kanilang lakas, oras para sumuporta po sa Yorme's Choice. Maraming salamat po sa inyo. Salamat sa tiwala, salamat sa pagmamahal at ayan, eto na, nagbunga na po mga kababayan itong ating pangangampanya at isa po tayo mga kababayan sa bumoto kay Mayor Isko Moreno nung election nung May 12, 2025. So very proud tayo kasi nagbunga yung ating pinaghirapan. So ayan lang mga kababayan, looking forward tayo, no, sa more projects ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. Kasama to si Vice Mayor Chi Atienza. At sabi nila may kakaibang approach silang gagawin sa kanilang pamamalakad. So ayun yung very exciting na abangan natin, no, kung paano. Kasi sa panahon ni Yorme Isko, grabe na yun talagang work hard, 'di ba? Work harder. Parang kumbaga, parang lahat, parang wala na siyang halos oras sa kanyang pamilya. Ano pa kaya ngayon sa kanyang pagbabalik? Ano kayang klaseng trabaho yung kanyang gagawin? Halos dati parang 100% na kung sabihin na natin, no, na nagtrabaho siya, baka this time baka gagawin niyang 200% ng kanyang lakas ang ibubuhos niya para muling manumbalik ang ganda at sigla ng Maynila. So maraming salamat sa inyo mga kababayan at God bless po sa inyo.